the music and news FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, alas 7:42 ng umaga. Makasama sa ulo ng ating mga balita, runner ng droga at timbog sa bypass operation dito sa Cotabato City. Samantala, drug suspect naman arestado, 170,000 pesos na halaga ng droga na sabat sa SKMDN. Eksplosibo o explosive ordnance natagpo naman sa bahagi ng Tamuntaka 2, Maguindanao del Norte. Lalaki patay, asawa nito sugatan sa pamamaril sa Mama Sapano. Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam naman sa isang suspect sa bahagi ng Wao, Lanao del Sur. Usapin sa pondo at proyekto sa Dato Udin Sinswat, umani ng magkabilang payag mula kina Jojo Limbuna at Mayor Baba Abbas. Grupo naman ng RBM nanawagan kay BTA Parliament Speaker Muhammad Yacoob na magbitiw na sa pwesto. Senate Bill number 1903, suportado ng Bangsamoro Parliament. Jungle survival ng US at ng Philippine Marines isinagawa sa Barira bilang bahagi ng MAREX 2026. Mga atleta ng BARM sa palarong pambansa binisita ni ICM makakuha bago ang pagsisimula ng laro. 3,000 pisong fuel subsidy tiniyak ng B412 sa mga kwalipikadong mangingisda sa Sorsogon Region. Samantalang SSS pensioner na may dagdag pensyon simula sa Hunyo. Makasama sa detalye ng ating mga balita, kami niyong mga tagapagbalita ngayong umaga, Radyoman Ebsabang At Radyoman Erwin Kabilbigan. Arestado ng Cotabato City Police Office o Cotabato City Drug Enforcement Unit ang umano'y runner ng illegal na droga matapos kumagat sa buy-bust operation. Alas 7:30 kagabi sa bahagi ng Purok Sampaloc, Madro Barangay, Bagwa, Cotabato City. Sa report mula sa ating kapulisan, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. kinilala itong si Jehad Luna, 32, may asawa, driver, resident na nasabing barangay. Nasamsam sa operasyon ng otoridad isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalaang shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga ng 880 pesos. Kulong sa police station number 1 ng suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa laban sa kanya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, dinampot naman ng Barangay Local Government Unit BPAT Task Force sa magungayan ng BFM-ILF sa tulong ng SKMPS matapos sa makorder ang lalaking may dalang iligal na droga alas 3 kahapon sa bahagi ng Barangay Dalawangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, ang suspek ay kinilalang si Aga Badican, 27 anyos, residente ng Barangay Poblasyon sa Dalican, Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte. Na-recover sa pag-ingat ng suspek ang 5 jumbo size o 5 medium size sa plastic sachet na naglalaman ng ininalang shabu na tinatayang may timbang 25 grams na nagkakalaga ng 170,000 pesos. Agad namang dinala sa kustodiya ng SKMPS ang suspect para sa dokumentasyon habang posibleng maharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama sa ibang mga balita, dead on arrival sa pagkamutan ng close-in security guard ng Vice Alcalde ng Sheriff Aguac matapos pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa bahagi ng Mamasapano, Maguindanao del Sur nitong Sabado ng tanghali. Kilala ng Police Regional Office Bar na nasawing biktima na si Kaharudin Saudagul, presidente ng Barangay Tuka, Mamasapano na nasabing lalawigan. Sugat naman ang kanyang asawa na si Saima kasama ng mangyaring insidente. Batay sa paunang ulat o investigasyon ng PNP, sakay ang mag-asawa ng motorsiklo patungong Sheriff Aguac ng sundan umano ng mga armadong sospek at pinaulanan ng bala. Patuloy pang investigasyon ng Mamasapanong MPS sa krimen habang blanco pa sa motibo ng insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Arestado ang ininalang sangkot sa iligal na droga sa sinagawang bypass operation sa Purok 2 sa Barangay Eastern Nawao sa Lanao del Sur kahapon. Kinilala ng mga otoridad ang nadakip na si alias Pagari, residente ng nasabing lugar. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanyang tinatayang 150 grams ng shabu na may standard drug price na may 1 milyong piso, kabilang ang mark money na ginamit sa transaksyon. Pinangunahan ng operasyon ng pinagsanib puwersa mula sa PNP Drug Enforcement Group, PDA Abarm, Lanao del Sur PPO at Awao Municipal Police Station. Nakalagda itong sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:46 mga kasama ng umaga yung ating oras, isinangkuni na sa Department of Justice ang kasong may kaugnayan sa manoy tangkang pagpatay kay Sheriff Aguac Maguindanao del Sur Mayor Mitra Ampatuan gamit ang Rocket Propelled Grenade or RPG. Batay sa paunang impormasyon na isumiti na ng mga otoridad ang mga ebidensya kabilang ng manoy RPG ginamit sa insidente at nakatakdang pagdinig sa Mayo 26 kung saan inaasang inilatag ang karagdagang detalye ng kaso. Ayon sa report, may kabuang 15 individual ang sinampa ng kaso kaugnay sa insidente kung saan 3 ang nasawi, 12 naman ang naharap sa kaso sa ilalim ng umaharap sa kaso. Samantala, umaasa ang alkalde na mabibigyan ng hustisya ang insidente habang patuloy ang kanyang panawagan para sa kalagtasan niya at ng kanyang pamilya sa gitna ng umano'y mga pagbabanta. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa pamamaril malapit sa Barangay Hall ng Fort Piquet sa Maliligao Special Geographic Area BARM noong May 21, 2026 na ikinasawa ng isang media personality. Kinilalang biktima na si Nestor Mancera Micator, 56 anyos, residente ng Barangay Fort Piquet, habang hindi naman nasaktan ang kanyang asawa na kasama niya nung mangyari ang insidente. Batay sa ulat ng pulisya, lumalabas sa paunang investigasyon na maaring may kaugnayan sa kanyang pagtestigo sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act pang posibleng motibo ng krimen. Patuloy rin ang pagsusuri ng mga pulis sa mga CCTV footage sa gilid ng pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng sa mga saksi upang matukoy ang suspek sa naturang krimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, maringkin din ng iba't ibang media organization ng pagpaslang sa radio broadcaster at media personality o radio personality na si Nestor Mancera Micator na pinatay noong Mayo 29 sa bayan ng Maliligao. Sa payag ng North Cotabato Media Group, nanawagan sila para sa agarang hustisya sa mga biktima o sa biktima at sa kanyang pamilya, kasabay ng kahilingan para sa matibay na proteksyon sa mga mamamahayag na nagtatrabaho sa mga lugar na may sensitibong operasyon at seguridad. Binigyan din ng mga miyembro ng media na mahalaga ang kaligtasan ng mga journalist sa pagpapanatili ng malayang pamamahayag at maayos na dokumentasyon ng mga pangyayari sa komunidad, lalo na sa mga law enforcement operations. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:50 ng umaga sa ibang panig ng mga balita, nananawagan ng grupong Recover BARM Movement kay BTA Parliament Speaker Muhammad S. Yacoob PhD na magbitiw sa kanyang posisyon kasunod ng mga usaping kinakaharap ngayon ng BARM. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni RBM spokesperson Abdelwin Sangkula na isang open letter ang kanilang inilahad kasunod ng kanilang pagkabahala sa umano'y paglayo ng direksyon ng Bangsamoro Transition Authority mula sa orihinal na layunin ng peace process at MILF-led governance. Dahil sa hindi na umano MILF-led ang BARM government ay tila ginagamit lamang umano sa mga propaganda sa BTA Parliament si Sheikh Yacoob. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nanawagan naman ang grupong Recover
Diyan po sa pinalabas namin open letter, actually hinihingi po namin kay Speaker Muhammad Yaqub. Tapos yung mga sunod-sunod na mga pangyayari, yung magmula noong pagtanggal kay Murad, itong nakaraang Monday, pagtanggal naman kay Sir Mohadir Iqbal, at ganoon na rin yung ibang mga BTA members na mula sa hanay ng MILF. Kita namin wawala na ng saysay yung Bangsamoro Transition Authority as far MILF is concerned, kasi hindi na nga to majority. At tila nagagamit na lamang si Ustad Muhammad Yaqub sa mga disenyo at saka sa mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa BARM. No? Nakita naman namin na kung paano yun. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Iginit din ng grupo ang kanilang pagkadismaya sa pagtanggal kay Mohamed Iqbal bilang Minister ng MBHT BARM. Kabilang sa mga isyong kanilang binanggit ang pagtanggal umano sa nota option sa parliamentary ballot, mga pagbabago sa electoral at districting law, pati na rin ang wanoy sentralisasyon ng pondo sa ilalim ng Office of the Chief Minister at ang mismong panukala na binago o binabago ang anti-dynasty provision sa BARM. Nilinaw din nila ang kanilang liyam ay hindi personal na pag-atake kundi panawagan para sa pananagutan at maayos na pamumuno sa BARMM. Tama po yun kasi harap-harapan kung paano pinapaikot na lamang si Ustad Muhammad Yaqub ng ilang mga nagsasabuatan sa loob ng Bangsamoro Transition Authority. Patunay, halimbawa, itong mga nung nakaraang mga buwan, doon naman, kalagay naman yun doon sa letter namin, no? Kung paano lumusot yung mga bill kung saan ay dati natin na nagawa sa panahon ni Alhaj Murad Ibrahim ay nabago. At tapos ngayon, pilit na naman uling baguhin, tanggalin yung anti-political dynasty. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ito mga kasama, iginit nila bilang open letter bagamat na isumite na ng furnish copy kay BTA Parliament Speaker Muhammad Yaqub ay nais din umano nila na malaman ng publiko ang sentimento ng mga ito. Ayon sa grupo, mahalagang mapanatili ang pagkakaisa ng MILF at integridad ng Bangsamoro government sa gitna ng lumalalim na usapin sa rehiyon. Sa kabila nito ay patuloy na inaantabayan ng DXMY ang panig ni Speaker Yaqub. Napadala sa kanya, pero dahil yan ay open letter, gusto namin malaman ng buong madla kung ano yung inaing grupo para makarating din sa kanya. Actually, pinadala, ako mismo ay nagpadala din sa kanya. Bagamat RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga, naghain ng petisyon sa Commission on Election si JSKP former Mayor Rafsanjani Pendaton Ali laban kay MILF Ajag Chair Anwar Alamada na kapwa kandidato sa 5th District ng Maguindanao del Sur para sa 2026 BARM Parliamentary Election. Sa petisyon, hiniling hiniling nito ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ng Alamada dahil sa kwestiyon sa kanyang residency sa Barangay Kudal, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon pa kay Ali, mahalagang mapatunayan ng isang kandidato ang aktual na paninirahan sa lugar ng kanyang nirepresenta kabilang ng pagkakaroon ng bahay, ari-arian sa naturang lugar. Sinabi rin niya na nagsagawa sila ng konsultasyon sa mga opisyal ng barangay bago ihain ang reklamo. Samantala, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ni Alamada kaugnay sa aligasyon habang nagpapatuloy ang proseso sa COMELEC. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:55 ng umaga, nagpalitan ng payag sa social media sina dating Maguindanao Board Member Jojo Sinsuat Limbona at dato din Sinsuat Mayor Baba Abbas kaugnay ng paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto sa bayan. Sa magkaiwalay na posts, kinwestiyon ni Limbona ang umano'y pondong natatanggap ng lokal na pamahalaan kada taon kabilang ang Development Fund na nakalaan na para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon sa kanya, ilan sa mga proyektong ipinapakita ngayon ay nakaplano at napunduhan pa umanong noong nakaraang administrasyon. Iginit din niya na mahalagang maging transparent at responsable ang paggamit ng pondo dahil ito ay mula sa buwis ng taong bayan. Samantala, naninindigan naman si DOS incumbent Mayor Baba Abbas at sinabing may mga naipatupad ng proyekto sa iba't ibang barangay sa loob lamang ng 10 buwan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Sa dagdag ng mga balita mga kasama, idiniklara ang May 27, araw ng Miyerkules bilang regular holiday sa buong bansa kasunod ng pagunitan ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, batay naman sa Proclamation number 1264 na inilabas ng Malacanang alinsunod sa anunsyo ng Bangsamoro Darul Ifta. Ito ang kinumpirma sa DXMY ngayong umaga ni Bangsamoro Darul Ifta Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gilani. Ikalawa sa malaking kaganapan sa mga mananampalatayang Islam sa buong mundo ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice na itinakda sa May 27 ngayong darating na Miyerkules. Ginit niya na magkakaibang Eid al-Adha sa Eid al-Fitir. Ang kanulangon ng mga Bangsamoro, pagkikinig sa guna ba niya bakutika is Idol Adha, inshallah ta'ala sa mauman niya Gailar ba 7, sa kanon niya ba May 27, 2026. So, o kita kapadjambayang tanong na mapanay ba niya ba kala 6 punto. So, kapadjambayang tanong sa Idol Adha. Bida sa kanon Idol Peter. Siya, importante ang kasabutan tanong na so niya ba kapadjang sa Idol Adha ba niya ba nandi ka pa sa bayang RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang Feast of Sacrifice, binigyan din ni Sheikh Gilani na ito ay araw ng pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagkatay ng mga hayop bilang katruan sa nauna ng kwento ni Ibrahim alayhisalam kung saan anak niyang si Ismail mismo ang inialay nito. Hinikayat ng Bangsamoro Mufti ang lahat na huwag baliwalain ang mga magagandang kaganapan dahil isang beses lang ito kada taon. Ipinaalala naman ni Mufti sa mga Bangsamoro kung gaano kalaki ang gantimpalang maaaring makuha ng mga ito sa ganitong pagkakataon, bagay na mariin niyang hinihimok ang lahat na samantalain ng nasabing kaganapan lalo na ang unang 10 araw sa buwan ng Julhijjah. sa Bangsamoro, subas mga importante kasabutan tanong, so pidaro sacrifice sa kano pidaro agama tanong tam di kasuguan Allah Ta'ala na basta di ka magalang-alang sa kano di kasuguan Allah Ta'ala sarka na magkumasutabang Allah Ta'ala magkumasutabang in sarka di ka nipadare gina pumbatalon tanong siya niya sa may madakali mga bataluan sa guna agang gadam tanong na ya makaawas siya ba balingan tanong sa RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Formal na ang pakikinabangan ng mga residente ng Barangay Tamuntaka 1 ng lungsod ang bagong bukas na tulay sa Purok Manulo. Nalasabing barangay mula sa inisyatiba ni Chairman Ahmad Urak. Dahil dito nagpasalamat sina Bapa Sami Gundarangan na residente ng lugar at kay Kapitan Urak makarang masaksihan dito ang simentadong tulay na magpapagaan sa kanilang pagtawid. Hindi ito pagkasugat. Hindi pagkasugat ito kaya pito. Project siya nakanggalan kano. Kaya namin barangay chairman mana si Honorable Ahmad Urak. Masapit ko lang namin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, pinagtibay naman ng Bangsamoro Parliament ang isang resolusyon na sumusuporta sa Senate Bill number 1903 o ang panukalang Mindanao Railways Development Act na naglalayong itatag ang Mindanao Railways Authority o MRA. Ang MRA isang ahensyang mangangasiwa sa pagpaplano, konstruksyon, operasyon at pagpapanatili ng railway system sa buong Mindanao. Sa sinagawang plenary deliberation, binigyan diin ng mga mambabatas ang kahalagaan ng railway infrastructure sa pagpapabuti ng transportasyon ng mga produktong agrikultural, pangikayat ng mga pamumuhunan, pagpapalawak naman ng oportunidad, pangkabuhayan at pagpapadali ng akses sa mga serbisyo ng pamahalaan sa mga malalayong komunidad sa buong Mindanao. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumunyo po ang ating palitan ngayong morning. Morning tayo ng Monday, 25 sa buwan ng Mayo 2026. RMN Batiin muna yung mga viewers Radyo Nebs. Magandang umaga kay Alnor Pajir Nopag, kay Jonadine Tinaha Ulama Tumindig, Lady Siena Makabangen, si Hadja Rima Palumbi Angkay, Muhammad Azan Amar, Aman, Sara Yakub, si Ramay Sabida, Norodin Mukamad, Boyet Alvarez, Siv Ver at si Elma Sulaiman. Good morning. Sa Muna Sangki Amadas, good morning. Kay Evol Rao Nastin and by Mira Giamel. Good morning. RMN News, Sa kalang po ng mga partners natin sa Master Control ngayong morning at Digital, Ginoong Ricardo Madamba Jr. sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Juldi Mapalaw. Cotabato. Kami tagapagbalita, Radyoman Ebs Abang At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Tatak Arimen. Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.